Bago natin simulan ang part 18, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Shoutout nga pala kay Idol Manuel Noble. Maraming salamat po sa maagang pamasko sa ating YouTube channel at salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga video. Maraming salamat po. Napasimangot si Sharon at inutusan ang lahat na i-activate ang kanilang mga defensive skills. Itinaas ni Lonely Snow ang kanyang kalasag at sinabing, Blessing of Protection. Tumabi siya at nagtanong, Display, bakit siya parang nagyelo? Gamitin na niya ang kanyang mga kakayahan. Kumilos ang malalaking itim na tentacle at isa sa mga ito ay tumagos sa ulo ng lalaki. Itinaas ni Lonely Snow ang kanyang kalasag at buong lakas na nagmura. Nagulat ang sistema, Player Chao Tan K ay namatay. Lumingon si Chinua sa unahan, nagulat. Nagulat ang system window, Special Elite Monster, Level 6. Espesyal na katangian, nagre-restore ng health habang nasa fog. Lumapit ang malaking halimaw. Iwinagayway ni Chinua ang kanyang kamay at sinabing, lahat umatras. Huwag pumasok sa fog. Nagmadaling tumakbo ang mga tao at sumagot, naiintindihan. Tumakbo ang ating bida at sinabing, huwag siyang iiwan. Hayaan na ang healer squad ang sumuporta sa kanya. Sumagot si Lonely Snow, sige. Itinaas niya ang kalasag at sumigaw, Blessing of Protection Enhancement. Napasimangot si Yuru at naisip, hindi siya makapaniwala na sumusunod lang siya sa mga utos ni Sher Fang. Iniisip ba talaga niyang mapagkakatiwalaan siya? Mamamatay siya sa isang tama. Sumigaw si Chingua, Healers, ibalik ang kanyang kalusugan. Iniunat ni Yuwer ang kanyang staff at sumigaw, oo, hilang. Inilapit ng halimaw ang mga paa nito at inactivate ang energy sphere. Nagkaroon ng pagsabog sa lupa. Itinaas ni Lonely Snow ang kanyang kalasag at sinabing, Brother Foe. Tumalon ang ating bida at sumigaw, magaling na trabaho. Pinutol niya ang paa ng halimaw, bumagsak, at naisip, pagkatapos nito, hindi na siya makakapaggamit ng spells ng ilang sandali. Ngayon, iniunat ni Blackie ang kanyang staff at sumigaw, Vicious Whip. Ang matitinik na sanga ay itinali ng Vicious Whip ang mga kuko ng halimaw. Ang paa ng halimaw ay nagsimulang maghilang muli. Sumigaw si Ching, Yuru, ang nilalang na ito ay nagre-recover ng health kapag nasa fog ito. Sumagot si Yuru, naiintindihan ko. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, maging abo ka na. Ang mga alon ng pagsabog ay dumaan sa katawan ng halimaw. Pinagpag ni Yu ang kanyang mga kamay at sinabi, sa totoo lang, hindi naman pala ito ganoon kalakas. Lumingon ang ating bida at sinabi, ang fog ay hindi pa rin nawawala. Hindi tayo dapat mag-relax. Lumingon si Blackie sa paligid at nagtanong, may iba pa ba? Sumagot si Xiong, at hindi lang iisa. Lumabas ang mga level 6 zombies sa harap nila. Espesyal na katangian, nagre-respond pagkatapos ng kamatayan. Dahan-daang lumapit ang mga halimaw sa babae at pinalibutan siya mula sa iba't ibang direksyon. Nagulat ang sistema, Player Cloud Dragon ay namatay. Sumigaw si Yuru sa takot, hindi sapat ang lakas natin para harapin ito. Shino, magbigay ng utos na umatras. Nagulat muli ang sistema, Player Ruthless Pig ay namatay. Napasimangot si Chingua at naisip kung mamamatay ang buong grupo, mawawala ang mga antas na pinaghirapan nila. Pero kung otres sila matapos ang unang laban, nakakainis. Iniutos ni Xiong na huminto. Sinabi niya, may ideya siya kung paano ito haharapin, ngunit kailangang ipasa sa kanya ang pamumuno. Nagulat si Chino at tumingin sa kanya. Sinabi ni Yuru nang may pagkadismaya, Chino, hindi niya pwedeng hayaang ang idiot na ito ang mamuno sa grupo.
Ipinikit ni Chingo ang kanyang mga mata at sumagot, si Sharon ang mamumuno. Tumulo ang luha ni Yor at sumigaw, pero ate, ayoko siyang sundin. Hindi na ito kinaya ng ating bida. Lumingon siya at sumigaw, kung ayaw niyang mamatay dito, tumahimik na lang siya at gawin ang sinasabi ko. Hinarangan ng mga zombie at graveyard guardians ang kanilang daan, ngunit hindi sila ang mga halimaw na kailangang patayin upang malinis ang dungeon. Dahil patuloy silang magre-respawn, ang pakikipaglaban sa kanila ay mauuwi lang sa kamatayan. Inutusan ni Sharon si Yu na gumamit ng fire spell na may pinakamahabang range at itutok ito sa lugar na walang tao. Gamitin ang init ng mga apoy upang mapaalis ang fog at makalikha ng daanan para mabilis na makadaan ang iba. Napasimangot si Yuru sa pagkadismaya at nanatiling tahimik. Iwinagayway ni Sharon ang kanyang kamay at inutusan ang lahat na maghanda upang sumugod. Nagkakunot ng noo si Chino at naisip, tanging ang mga magaling sa mga taktika sa laro ang makakaalam ng ganitong estratehiya, gaya ng inaasahan, isang beta tester. Sumagot si Yuru, anong kay-abangan, at siya nga pala, tanging sa kanyang fire magic lang siya umaasa. Itinapon niya ito at sinabi, sige, ipapakita ko sa kanya ang aking lihim na ultimate skill, Firestorm. Isang malaking agos ng apoy ang rumagasa papunta sa harap nila at nagsimulang tumakbo ang ating bida. Sumigaw siya, sugod. Sumigaw si Lonely Snow, Blackie, huwag mong hayaan na maiwan kami. Sumagot siya, nakuha ko. At nagsimulang tumakbo ang mga babae. Lumingon ang lalaki at sumigaw, nasa likuran nila. Inutusan ni Sharon, huwag tumingin pabalik. 3 oras pagkatapos buksan ang Dark Moon Cemetery, wala pang balita mula sa sinuman na nakapag-clear ng dungeon. Lumitaw si Heartbreaker at hinawak, hindi makapaniwala na nag-merge na ang party nila bago pa makarating sa unang bahagi. Ang hirap ng laro na ito, nakakabaliw. Nag-ulat ang sistema, isang patay na player ay muling nabuhay sa labas ng dungeon. Ang level ng player ay nabawasan ng 3 puntos. Sinubukang tumakas si Blackie at sumigaw, hayaan nyo na sila. Nahulog siya at nagsabi ng takot, ayoko nang mamatay. Tanong niya, hindi ba nila tayo tinutukso? Sumagot ang ating bida, hindi umaalis ang mga halimaw sa kanilang zone. Nasa labas na tayo ng kanilang radius ng galit. Tumingin si Blackie sa kanya ng tanong at kinuha ang kanyang kamay, ang laro na ito, siguradong hindi ito ginawa para sa mga ordinaryong tao. Sumagot si Sharon, ito pa lang ang simula. Ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Lumingon siya at sinabi, tingnan mo. Nakita ni Blackie ang isang malaking bukas na bungo sa harap nila. Tanong niya, ano to? Sumagot si Yu, nandyan na tayo sa crypt, pero marami na tayong nawalang kasamahan. Tanong ng ating bida, natakot ka na ba? Sumagot si Chingo, Sham, huwag mong maliitin ang guild namin. Nakamit lang namin ito dahil sa sakripisyo ng mga kasama namin. Kailangan naming magpatuloy para sa kanila. Sumagot ang ating bida, magaling na sinabi, sige, magpatuloy tayo. Binuksan niya ang gate at pumasok sila. Sa puntong ito, nagningning ang mga nakakabahalang torch sa mga gilid at isang sigaw ang umabot sa kanilang pandinig. Nag-ulat ang sistema, Fallen Lord Lepatch ay level 6. Sinabi ni Chinguo, 120,000 units. Sharon ang huminto sa kanya at sumagot, tama, maaari nilang iwasan ang mga graveyard guardians, ngunit hindi nila ma-clear ang dungeon nang hindi pinapatay ang final boss. Ito ang pangunahing patakaran sa God Realm. May 2 paraan lang para makalabas sa Dark Moon Cemetery, patayin ito o mamatay. Tanong ni Chingo kay Sharon, alam niya na may access ka sa mga hindi publiko na impormasyon, kaya ano ang tsansa nilang manalo? Tumingin ang ating bida sa halimaw at hindi sumagot. Nagkunot ang noo niya at sinabi, huminto,
mukhang medyo iba ang aking impormasyon. Naisip ni Xiong, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa dapat lumabas ang Lias patch sa yugtong ito. Baka nagbago ang lahat mula sa mga alaala ko, o kaya mas mabilis ang progreso ng kanilang koponan ngayon kaysa sa buhay ko dati. Kaya, may ilang level na datos na naiwan sa orihinal na bersyon na hindi pa na-edit. Si Yuro ay naglagay ng kamay sa kanyang baba at sinabi, tapos na sila, kahit na ang mga puno. Nang ideya ay walang estratehiya. Kung mamatay sila, pipiliin na lang niyang magpakamatay. Masakit ang mamatay sa kamay ng halimaw. Tumingin ang ating bida at sinabi, pwede nilang subukan ang crossfire tactics. Nagulat si Yuro at nagtanong, ano yun? Sumagot si Cheyenne, kung gawin nila yun, may 20% silang tsansa na manalo. Hinawakan ni Yuro ang kanyang ulo at tanong, 20%. Diyos ko, ano ang pagkakaiba nito sa pagpapakamatay? Ipinag-krus ni Chingo ang kanyang mga braso at sinabi, malaki ang posibilidad na ma-wipe out pa rin ang party nila. Ayos lang, magtayan na lang tayo sa 20%. Sabihin mo pa sa amin, Cheyenne. Sumagot ang ating bida, ang crossfire tactic ay ginagamit partikular laban sa mga bosses. Una, lahat ng melee players ay aatakihin ang boss. Pagkatapos nilang matanggap ang agresibong mood ng boss, agad silang magre-retreat, at magsisimulang magdano ang mga ranged players. Kapag natama na nila ng sapat na damage ang boss at naalis ang evil mood nito, agad nilang ititigil ang atake at papayagan ang melee players na ulitin ang taktika. At so on, paikot-ikot lang ito. Ang pangunahing layunin ng taktika ay mapanatili ang boss hanggat maaari sa malayo sa melee players upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Itinaas ni Chingo ang kanyang kilay at nagsabi, mukhang madali lang, pero sa praktika, mahirap yata to. Hindi ganon ang sagot ng ating bida. Maaaring makapanatili ang mga ranged players sa kanilang distansya, pero paano naman ang mga melee players? Paano nila maiiwasan ang atake ng boss? Sumagot ang ating bida, imposible na hindi tamaan. Ang natitirang melee player sa koponan ay sina Chingu, Lone Snow, at siya. Tumingin ang mga players sa kanya nang may kalituhan. Idinagdag ni Xiong, dapat nilang maging handa na magsakripisyo. Sumigaw si Yuro, Sharon, nagkakagusto ba siya? Pwede siyang magpasya kung anuman, pero hindi niya pwedeng gawing cannon fodder ang mga kasamahan niya. Sumagot si Lone Snow, susundin ko kung ano ang utos niya. Kung bibigyan niya ako ng utos, hindi ako magdadalawang isip na magtapon ng sarili ko sa dagat ng mga kutsilyo at bundok ng apoy. Sinabi ni Chinua, bilang squad leader, handa akong magsakripisyo kung makakapag-clear ang Urab Boros ng Dartmouth Cemetery. Nagulat si Yuro at tinanong, Chinua. Sumagot si Chinua, Shirong, sa ngayon, papayagan ko siyang pagdiskitahan ang buhay ko ayon sa kanyang nais. Naisip ng ating bida, kahit may maanghang na personalidad si Chua, talagang may responsableng pananaw siya para sa guild niya. Hindi kalabisang sabihin siya ang kanilang espiritual na suporta. Binigyan ni Chingu ng isang malupit na hampas ang kanyang espada at sumigaw, maghanda tayong makipaglaban. Kahit mag-fail, ang mamatay sa pagsubok ay karapat-dapat. Nakatayo ang monster sa gitna ng hall, gumising ito, at sinabi ni Xiong, mag-ingat kayo, ang boss ay naghahanda ng atake. Inihampas ito at tinangkang saktan ang katawan ni Chua, nahati ito at natunaw. Pagkatapos ay lumipat siya sa kabilang gilid at inihampas ang espada. Tinamaan niya ang boss at nagpatuloy. Ang monster ay umungal at sinabi, nakakuha sila ng evil boss. Ranged players, panahon nyo na. Maraming salamat po sa pag-aabang ng panibago nating video, at nakakasiguro ako na nabitin na naman kayo sa ating video. Excited na ba kayo? Kung oo, mag-comment kayo sa comment section,
At habang nag-e-edit ako pipilitin kong sumilip-silap sa comment habang nag-e-edit at pipilitin kong tapusin ang malupit na sagupaan na ito at asahan na nyo na maya-maya matatapos ko na ito at ma-i-upload.